Magandang araw na naman mga ka-technician. So may papaayos na naman sa atin dito na isang air cooler. So bigla daw nawala yung power nung sinaksak. Parang may pumutok daw dun sa may bandang likod. So kaya ito yung ayusin natin ngayon. So ito ay isang air cooler na evaporative cooler ang tawag dito, kasi meron siyang lalagyan ng tubig sa may bandang likod. So ito yung likod niya, may dito, may lagayan ng tubig sa bandang ilalim. Yan yung kulay puti dyan sa ilalim. Ito naman yung lagayan ng filter, may isang screw. Yan, bubuksan natin ngayon para ma-check natin kung ano yung problema bakit ito biglang namatay. So bubuksan natin yung likod niya, tanggalin natin yung screw. So may isang screw na ating tatanggalin para mabuksan. Ayun, kita na natin yung filter. Parang matagal na itong hindi nalinis, makapal na yung alikabok ng filter. Ayan, galing natin. Yun, inat-ngat pa ng daga yung parang karton dito sa may filter niya. So ito yung loob niya dito sa may bandang likod. So ang makikita natin dito, ito yung lalagyan ng tubig sa may hose. So subukan natin tanggalin tong lalagyan ng tubig. Hindi natin mahatak kasi nandun yung water pump niya sa ilalim. May water pump pala dito na siyang pumipigil para matanggal yung yung lagayan ng tubig. So cut natin tong yung cable tie dito para mabuksan natin tong likod niya. Yun, ang dumi pala tong bucket niya. May maraming mga anuhan ng daga dito, parang pinamahayan ng daga. So try natin buksan lahat tong likod niya para ma-check natin yung kung ano yung sira niyan, no? So tanggalin natin itong mga screw dito sa gilid para matanggal na natin itong buong takip ng likod niya. So may 6 na dyan na screw na ating tatanggalin. 3 sa magkabilang gilid, 3, tapos may 2 dun sa bandang itaas. Yan, buksan natin. Yan. Oh, ang daming
Ang daming dumi na inipon ng daga. Pero sa may lagayan ng tubig. Kung hindi pa natin maaalis to, kailangan pa natin tanggalin tong apat na screw para matanggal na natin tong yung lagayan ng tubig para malinis natin. Kailangan na naman kasi nating gamitin tong mga to ngayon kasi summer na naman. Kailangan na naman ng electric fan. So ibang klaseng to na electric fan. Meron siyang tubig na yan yung hihigupin ng pinaka-fan niya para lumamig yung ibubunggahan niyang hangin. Kaso parang napabayaan, ang dumi-dumi na. Parang na-stuck. So try natin ayusin, baka kaya pang ayusin. Mapakinabangan pa. Yan ang daming nginat-ngat ng daga na mga yung ng air cleaner, yung parang karton niya sa loob. So try natin paghihiwalayin to. Tanggalin natin yung socket ng pump. Yan, hiwalay na natin. Tanggalin natin yung socket ng wire ng pump. Hiwalay natin at malinis natin yan mamaya. So ito na lang natitira yung back cover niya. So ang dami ding alikabok. So sa bandang itaas, itong mga niya, itong motor niya, hindi naman masyadong marumi. So parang okay naman siya. Sa bandang ilalim lang napakarumi, gawa ng yung pinagngatan ng daga. Tanggalin lang natin tong mga alikabok niya dito sa may malapit sa board. Kasi pag maraming alikabok to, may tendency magkaka-short circuit, lalo na kapag yung nagmo-moist galing dun sa tubig. So itong klase ng niya, fan niya. Yung fan niya parang yung din, parang kasing yung katulad ng indoor ng na split type na aircon. Yung niya, yung fan niya. Kaya pag umandar itong mga to, parang pinong-pino yung buga ng hangin. Kasi parang magkaparehas sila dun sa fan ng split type, yung indoor niya. Split type aircon. So itong mga wire niya, may mga konting ngat-ngat na rin ng ipis. So i-tape natin yan mamaya para hindi mag short circuit.
Ayan, nalinis na natin itong lagayan ng tubig. Tanggal na natin yung kalat ng daga. So, lagay natin itong water pump niya. So, itong water pump niya, parang kagaya nung pang-aquarium na water pump. Siya magpa-pump dito sa may yung parang may shower siya sa bandang itaas. Papak niya yung tubig. Siya yung water pump mag-aakyat ng tubig, tapos parang magsha-shower sa bandang itaas. Higupin din ng fan yung parang moist niya para lumamig yung ibubuga ng fan. So may dalawang screw to, itong pump. So i-screw natin. Yan, tapos susunod natin yung wire ng sensor para sa tubig. Ito kasing lagayan ng tubig, meron dyan, high at saka low level. Pag nasa low level na, pinapatayin na ng sensor yung pump para hindi uminit, hindi andar yung pump na kahit wala ng tubig. So lagay natin to, i-screw natin. Yan. Na umandar na. So, ang naging problema pala nito, yung palang AC cord niya, pupunta sa saksakan, nginat-ngat ng aso. Yun, kukunti na lang siguro nakakabit noon. Kaya naputol. Ayun, okay na. Maandar na siya. So, malakas na yung hangin niya. Itong air cooler na to, mga ka-technician, so kaya pala marami din bumibili ng ganito. Yung tubig, malaki pala yung epekto sa pagpapalamig ng kanyang ibubugang hangin. So yung tubig pwede natin lagyan ng yelo para lumabig yung ibubuga niyang hangin. Malakas, Tapos yung hangin na yung buga ng hangin, pinong-pino, parang yung galing sa aircon na split type yung hangin niya. Pwede na naman gamitin. So, maraming salamat ulit sa panonood, mga ka-technician. So, hanggang sa susunod ulit na video. Salamat sa inyong suporta sa aking channel. So, baguhan pa lang tayo sa pagbablog. So, mag-uumpisa pa lang tayo, kaya hindi pa masyadong maayos tong mga video natin.
So, try natin mapaganda pa sa susunod na video. So, maraming salamat sa inyo, technician.